Mga minamahal, tayo po mga minamahal ay narito na sa pinakamahalagang yugto at bahagi ng ating pong panambahan, ang pakikinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Hiling ko po mga minamahal na tayo pong lahat ay tumayo mga minamahal, praise God, at magbigay galang po tayo sa salita ng Diyos. At aking pong ibinibigay ang buong pagkakataon sa ating beloved Minister Phil. Hallelujah. Palakpakan natin ang ating pinakamalapit. Lahat po tayo magsabi ng praise the Lord. Glory, glory to God. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Praise the Lord. Hallelujah. At sa gabi pong ito, mga minamahal, bagong lahat, ating pong binibigay ang pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila, pagsambawa ng iba, kundi sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Everybody shout, praise the Lord! And we give double honor and respect as we continue to cherish and remember the blessed teachings and memories of our beloved Noble Pastor, Evangelist Wildy Almeida, and also our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Praise God, and greetings to their entire Almeida family po, mula po sa panganay, sa panguna po ng ating beloved Ate Pibal and Mr. June, hanggang po sa kaapu-apuhan ng ating beloved parents in the Lord, maging sa aking beloved wife, sa aming mga anak ng mga kasama, maging sa mga magagawang mga kasama po namin, mga minamahal, at sa lahat po ng mga magagawa na nataas ang pangasiwa na na gawain sa lugar na ito, sa lahat po ng mga kapatiran, lahat mga iniibig ng mga baguhan, praise the Lord, beloved choir members and musicians. Sa inyo pong lahat, mga minamahal, isang mapagpalang gabi po sa ating lahat. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At bilang nakagawian po natin, mga minamahal, na ginagawa na rin po ito ng ibang mga outreaches, maging sa iba't ibang mga bansa, na sa tuwing mga Friday services po ay talagang nagpe-play po tayo ng mga, nag-aalala po tayo ng mga pagtutulot, pangangaral po ng ating ginagalang mga pastor. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, ay magpapatuloy po tayo na sa pakikinig po ng mga pangangarap po ng ating beloved parents in the Lord, ang ating beloved Noble Pastor, Evangelist Wildy Almeida, at ang flow po ng kanyang pangangaral po, mga minamahal, nyo po mapapansin, mga minamahal, meron pong 3 yugto. Ang tema po ng pangangaral na ating ginagalang mga pastor sa ating mapapakinggan sa gabing ito. Una po, mga minamahal, ang pangangaral ng Ebanghelyo ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo ay nagmumula sa ating dakilang Diyos. Everybody shout amen. At ito ay ipinagkakaloob sa kanyang mga pinili na mga banal o yung mga pumipili po ang ating pinakamamahal na Panginoon ng mga magtuturo ng tunay na pananampalataya. Kaya sa lumang tipan, mga minamahal, nagtatawag ang mahal na Panginoon ng mga propeta ng ating dakilang Diyos upang ihayag ang mensahe ng ating dakilang Diyos. At sa lumang tipan ay nagtatawag din ng ating pinakamahal na Panginoon ng mga apostoles. At sa ating kapanahunan, mga minamahal, ay nagkaloob din ng ating pinakamahal na Panginoon na mga tao nilang isa ng ating dakilang Diyos upang ipangaral ang tunay na salita ng ating pinakamahal na Panginoon. Everybody shout praise the Lord! At ikalawang tema po, mga minamahal, ang isang tunay na iglesia ay nagtuturo ng tamang doktrina. At ang tamang doktrina po, ito po ang tunay na daan upang mahayag ang kapangyarihan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At makikita po natin ang kapahayagan ng kapangyarihan ng ating dakilang Diyos kung totoong nasa tunay na doktrina ang pinapangaral ng isang iglesia, dahil ito po ay magkakaroon ng manifestation of the power of our loving God, mga minamahal. Ito po ay magbubunga ng mga himala, kagalingan ng mga karamdaman, lalo tigit ang pagbabago ng buhay ng isang mananampalataya. At ang ikatlong tema po, mga minamahal, na ating mapapakinggan na pangangaral, mga minamahal, ang tunay na doktrina o katuruan ng isang tunay na iglesia ay nagbubunga ng isang matagumpay na iglesia, at makikita ito, mga minamahal, sa tagumpay ng mga mananampalataya na patuloy na naglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon. At ito po ay magbubunga ng mga membro na magmamana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon. Kaya sa gabing ito, mga minamahal, ating pong binibigay ang buong pagkakataon po sa ating iginagalang mahal pastor, Wildy Estrada Almeida, to be introduced po by our beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. Praise the Lord. Pagkakataong ito, mga minamahal, narito po tayo sa bahagi po ng pakikinig ng salita ng Diyos na dinadala po ng linangisa ng ating mahal na Panginoon, ng aming ginagalang minamahal na Evangelista Wildy Estrada Almeida. My dearest brothers and sisters, my dearest fellow countrymen, let us pray. Father, dearest, in the name of my dearest Jesus, I beseech thee, Lord, help me bring for thy message, anoint the word of God, without unbelief and doubts from my dearest brethren, my dearest fellow countrymen. Bless them, O Lord. I pray in the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Be seated, please, my dearest brethren.
Minamahal, you can believe me that I love you. Kayo magpinawala, minamahal, inibig ko kayo. Because you were not converted through enticing words to man's wisdom. Hindi sa pamagitan ng mga panghikayat na salita. Hindi ko kayo na-convince eh. Dahil maaari hindi ko masyado mahusay magsalita. Ngunit sa pamagitan ng demonstrasyon ng kapangyarihan ng mga Panginoon ng kanyang Espiritu, kayo napalapit sa Kanya. Sa ating mabait na Panginoon. Preaching, not with enticing words of man's wisdom, signs and wonders and miracles were wrought unto you from our mouths through the crusades and sacrifices, so that your faith should not stand in the wisdom of men, but in the power of God. Hindi kayo manampalataya sa salita ng tao, kundi sa salita ng mabait ng Diyos, sa demonstrasyon ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang Espiritu, na kayo magbabago. Ang makaramdaman na buwan ng kasalanan ay gagaling, sa oras na manampalataya ka, iyong karamdaman na bunga ng kasalanan ay gagaling sa pangalan ni Jesus. Nakalagay sa Biblia yung mahal, can you read it? 2 Corinthians, chapter 12, verse 12. From the second book of Corinthians, chapter 12, verse 12. Truly, the signs of an apostle were wrought among you in all patience, in signs and wonders and mighty deeds. Thank you. Tagalog, Candy. Sa aklat na ikalawang Korinto, kabanatang 12, ang talata ay 12. Tunay na ang mga tanda ng apostol ay pawang nangyari sa inyo sa buong pagtitiis, sa mamagitan ng mga tanda at mga kababalaghan at ng mga gawang makapangyarihan. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Yung minamahal sa apostol, ang tanda na siya ay apostol ng mabait na Diyos, mga kapabalaghan, dakilang kapangyarihan, himala, kalutosan ng mga problema, katugunan sa mga panalangin, lalakip ang tanda, ang kapangyarihan sa apostol ng mabait na Diyos. Minamahal, sa propeta ng mabait na Diyos, maaari mas mahigit pa diyan, kasamang sakripisyo, katulad ni Moses, the prophet of God. Sa Deuteronomy chapter 9, verse 16, dito minamahal, malalaman po ninyo, bakit maraming mga congregation sa buong daigdig, walang tanda, walang kapangyarihan, walang katugan sa panalangin, walang mga kitungin nagsagaling, walang bulag na kakita, walang pilay na kalakad. Bakit minamahal? Mari, hindi propeta ng Diyos ang nanguna, o hindi preacher ng mabait na Diyos. Amen. Lahat magsabi, praise the Lord. Hindi basta-basta minamahal, tatakas ang kagaw ng AIDS, kitong, cancer, leukemia, TB, diabetes. Kung yung propeta na yan, apostol na yan, ay natutulog lamang. Yung pala'y halos walang tulog, umiiyak, araw at gabi, hindi uminom ng tubig, hindi kumakain, kumaari abot ng 3 buwan. Ganun ang ginawa ng apostolis. Nagpalaylo-laylo lamang sila, minamahal, inagalitan sila ng mahal na Panginoon. Bakit hindi gumaling ang lunatic? Sa Matthew 17, verse 16. Bago natin basahin nyo naman yan, tandaan po ninyo yan, sa Deuteronomy chapter 9, verse 16 up to 21, ilang milyon ang mga tao wawasakin ng mahal na Panginoon dahil sa kasalanan, pagluhod sa rebulto, paggawa ng rebulto, pagsamba sa rebulto. Kindly read it, kayo mahal, makita ninyo, bakit hindi lahat ng mga tao sa buong Pilipinas ay tumanggap ng kagalingan dahil ang karamdaman ay bunga ng kasalanan. Sa oras ng kasalanan mo hindi napatawad,
hindi ka tugunin ng mabait na Diyos, hindi ka galing karamdaman mo na bunga ng kasalanan, hindi mo malaman na ikaw'y aakyat sa langit, magmana ng buhay na walang hanggan. Dahil kung ikaw'y tunay na Kristiyano, nakarinig ka ng Ebanghelyo ni Kristo sa pamamagitan ng propeta o apostol ng mabait na Diyos, Espiritu ng Diyos, tatanggapin mong kabutihan, ang kapangyarihan, ang kagalingan ng karamdaman. Maging tunay kang Kristiyano, mayroon kang Espiritu ng Diyos, yura ka na alak na serpente, walang demonyo magtagubay laban sa'yo dahil si Kristo ay nasa iyo. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Isa sa Kristiyanong pinagpapala, yung sumisigaw ng malakas ng hallelujah, praise the Lord. Tatakas sa masamang espiritu sa iyo, minamahal. Unbelief, doubts, pangalilangan, evil thoughts, worry, sadness, masamang espiritu na sa iyo, pag ikay malakas, sumigaw ng hallelujah, praise the Lord, tatakas sa mga demonyo sa pangalan ni Jesus. Amen! Praise the Lord, hallelujah! Kylie, read it. Deuteronomio capítulo 9, versículo 16.